Ika-6 na kabanata. At umalis siya doon, at napasa kanyang sariling lupain, at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakakarinig sa kanya, ay nangagtataka na nangagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay, at anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisuran nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila. At nanggigilala siya sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila na 12, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapwat gumamit ng mga sandalyas, at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mangatira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin, at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo dooy ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan, bilang patotoo sa kanila. At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao, at nangagpalabas ng maraming demonyo, at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit, at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes sapagkat nabantog na ang pangalan niya, at sinabi niya, si Juan na mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay, at kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinabi ng mga iba, siya'y si Elias, at sinasabi ng mga iba, siya'y propeta, na gaya ng ibang mga propeta. Datapwat nang marinig ni Herodes ay sinabi, si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya'y nagbangon. Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal, at nagpahuli kay Juan, at nagpatanikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kanyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias, at hinahangad siyang patayin, at hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan palibhasay nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal, at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam, at pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo, at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw, at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo, at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi, na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari, datapwat dahil sa kanyang sumpa, at sa nangakaupo sa dulang ay hindi niya itinanggi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay, at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo niya, at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga, at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagad, ay nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay, at inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus, at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa, at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, at mangagpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang nangagpaparoot parito,
at sila'y hindi man lamang mga kapanahon na magsikain. At nagsiayon silang nanga sa daong, at nangapa sa isang dakong ilang at bukod. At nangakita sila ng mga tao sa pag-alis at sila'y nangakilala ng marami, at parang nagsisitakbo na nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan, at naunang nagsirating pakay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao, at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor, at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at nangagsabi, "Ilang ang dakong ito at gumagabi na. Payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at mangagsibili ng anumang makakain." Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Bigyan ninyo sila ng makakain." At sinabi nila sa kanya, "Magsisiyaon ba kami at magsisibili ng 200 dinaryong tinapay at ipakakain namin sa kanila?" At sinabi niya sa kanila, "Ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tingnan." At nang mga alaman nila, ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat, na pulo-pulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay, na tig 100 at tig 50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala, at pinagputol-putol ang mga tinapay, at ibinigay niya sa mga alagad upang ihain nila sa kanila. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat at nangabusog. Kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo, sa Betsaida, samantalang pinayayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat at siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalunga sila ng hangin, at malapit na ang ika-4 na pagpupuyat sa gabi, ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at ibig silang lagpasan. Datapwat sila nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya'y isang multo at nangagsisigaw, sapagkat nakita siya nilang lahat at nangagulumihanan. Datapwat pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot." At pinanhik niya sila sa daong, at humimpil ang hangin, at sila'y nanganggilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Palibhasa hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay, dahil sa ang kanilang puso'y pinatigas. At nang mga katawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret, at nagsisadsad sa daungan. At paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala siya ng mga tao. At nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon, at nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit, na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya. At saan man siya pumasok sa mga nayon, o sa mga bayan o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit, at ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling.